Usaping Bangsamoro Government. Ating tatalakayin at pag-aaralan ng usaping legal na napapaloob sa Batas Pambansa bilang 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Usaping Bangsamoro Government. Kami ang inyong mga bagong kaibigan, kadalakayan, kausap at kabangsamoro mula sa tanggapan ni Member of the Bangsamoro Parliament, Muhammad S. Yaqub. Usaping Bangsamoro Government. Inyong mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes sa himpilan ng Voice FM 99.0 sa una at ikatlong linggo ng bawat buwan. Usaping Bangsamoro Government. بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabangsamoro. Welcome to another episode of the Usaping Bangsamoro Government. Ako pa rin po ang inyong kapatid, Attorney Abilo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa isang oras po na ating usapin. Musta po kayong lahat? Aming inaasahan na lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan, kalusugan, kapayapaan at kaginhawaan sa buhay. Sa kabila po ng ating tinatamasa sa buhay, sa kabila rin po ng ating hinaharap na mga hamon, si COVID-19 po ay hindi pa niya tayo iniwanan. Bagkus po ay meron pa siyang ini-invite na bagong variant po. Subalit, nandyan na po yan. Huwag na po nating isipin masyado dahil ang importante po ay ginagawa natin ang ating parte at huwag natin po kalimutan po parati po yung apat dapat or dapat apat. Ano kung ano po yun? Number 1 po, laging magsuot po ng face mask. Number 2 po, ang face shield po. Kinakailangan na rin po. Kung papasok po kayo sa mga establishmento, kailangan po naka-face shield po kayo. At laging maghugas ng kamay. At yung 1 meter away from your kasamahan po, social distancing po, maging responsable lang po tayo sa ating sarili, sa ating mga kasamahan. Tayo po ay makakasurvive po sa ating hinaharap. Inshallah po. Samantala po, bago tayo magpapatuloy sa ating usapin, dyan lang muna kayo at kami babalik po pagkatapos po ng konting paalala po. Proud to moral governance. Ngayon, kanumapya para ngayon kanukabkang gobyerno ng Bangsamoro. Ito'y tumutukoy sa mga patakaran, gawin at proseso na ganap na naayon sa prinsipyo ng lubos na pagtatalaga, debosyon, katapatan, hustisya at integridad. Proud to moral governance. Ngayon, kanumapya para ngayon kanukabkang gobyerno ng Bangsamoro. Hinihimok ang bawat nasasakupan na magsilbi ng patas sa tapat na walang halong katiwalian.
Road to Moral Governance. Lalan kanu mapya parangayan kanu kabang gobyerno ng Bangsamoro. Handog sa inyo mula sa tanggapan ni Bangsamoro Parliament Member Muhammad S. Yaqub na naglalayong upang maipahatid ang tamang kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng gobyernong Bangsamoro. Road to Moral Governance. Yes po, mga Kabangsamoro, we're back po. Sa mga naka-tune in po sa kanilang mga radio, lalong-lalo na po sa nakatutok po sa Voice FM 99.0, inaanyayahan po namin kayong makisali sa ating usapin ngayon. Kung meron kayong nais itanong o i-clarify po sa ating paksa po, text lang po sa numerong ito, 0953-276-4777. Inuulit po namin ang number na iti-textan ninyo po, 0953-276-4777. At sa mga nakaantabay po sa ating quiz on air, aming ibibigay na po, pauna po kung ano ang question on air po namin. Makinig po at tumutok dahil ang kasagutan po ay nasa paksa po namin pag-uusapan ngayon. At kung alam po ninyo ang sagot, i-text po sa numerong aking kasasabi lang po at kayo po ay tatanggap po ng 100 worth of lot mula po sa opisina po sa tanggapan po ni MP Muhammad Yaqub. Within this day po, ipapadala namin po sa inyo ang inyong text, ang inyong load po. Gaya po ng ating nakasanayan sa bawat episode natin, ay may paksa po tayong napapanahon po na pag-uusapan. Maaring ito po ay kaganapan, pangyayari, nararapat lang po na may paabot po natin at malaman po ng ating mga Kabangsamoro. At sa bawat usapin po na ating tatalakayin ay magpapasama po tayo ng masigit po na kaalaman po sa ating paksa upang ating madaling maunawaan, maintindihan po kung ano po yung pinag-uusapan. At sa ngayon po, ang episode po natin ay ang kahalagaan po ng edukasyon at kaalaman po ng bawat Bangsamoro. At ngayon po ay sasamahan po tayo ng ating isa po sa membro po ng Parliament po at siya rin po ang Minister po ng MAPAR po. Attorney, baka meron ka po. Yes, it is again our privilege to reintroduce our guest for today. Reintroduce Ma'am Rosna because he has been our favorite guest dito. Pangatlo or pang-apat na if I remember it correct, okay? Our invited guest po has a long list of achievements and advocacies in the Bangsamoro as well as his services. He is a learned in Islamic laws and he himself is an ulama. He has been, this is just few of his achievements, no, advocacies and services. He has been a professor in the Graduate School of Polytechnic College in Cotabato City, a Sharia advisor in the Al Amana Investment Islamic Bank, and he also served the as the executive director of the Bangsamoro Development Agency. In year 2019, he is among the members of the Bangsamoro Transition Authority appointed by no less than our President, Rodrigo Roa Duterte. And at the same year, he was appointed by the Chief Minister as to be the head of the Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform, which is one of the most important agencies in the Bangsamoro. He is also he's also a member and a chair, and he is chair of various committees in the Parliament. Ladies and gentlemen, mga Kabangsamoro, it is my honor to introduce our guest today, Honorable Muhammad S. Yaqub. Sir, assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran po sa pag-imbita sa akin dito sa studio this umaga. Thank you very much. Yes, sir. Welcome po sa Usaping Bangsamoro Government po. Musta po kayo, sir, at musta po ang ating mga Kabangsamoro ngayon, lalong-lalo na po sa sektor po ng agrikultura at sa sektor po ng mangingisda po. Alhamdulillah, I'm doing well. Marami po tayong activities
busy po tayo. Lalo na ngayon, next week, meron tayong historical event in the Bangsamoro. Meron tayong first Bangsamoro Foundation Day. So all of the ministries nagpo-prepare na ngayon for welcoming that event at nagse-celebrate po tayo. Yes po, sabi mo kanina, sabi po ng ating si attorney po kanina, maliban po sa ikaw po ay mambabatas, kayo rin po ang namamahala po sa Ministeryo po ng Agrikultura, mangingisda at sa reforma po ng mga lupain or MAPER sa ngayon po. Paano po ninyo pinagkakasya po ang inyong oras po or ano po ang motivation na nagdadala po sa inyo para po mapaggampanan po itong ganitong kalawak po na responsibilidad, sir? Well, pagpasok natin diyan sa government, response po natin sa invitation ng our Honorable Chief Minister na tulungan siya to run the Bangsamoro government. So tayo po ay sumusunod sa utos ng nakakataas. Malaking responsibility ito, very challenge. Pero yung panggamit po ng strategy para mamamanage natin yung ganung kalaki ng responsibility. Membro po tayo ng parliament. At the same time, niraran natin itong Ministry of Agriculture na napasama yung tatlong pinakamalaking agency of the national government. Itong agrarian reform, agriculture, fisheries, lahat mga malalaki yan at malaki ang responsibility at malaki rin ang inaasahan ng community dahil ito na yung backbone of our economy. Especially in the Bangsamoro region, agriculture-based ang economy natin. Talagang inaasahan ng mga tao ay ano yung maitulong ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform para aangat yung livelihood ng mga farmers natin na almost hindi naman half of population ay mga farmers but madami-dami ang farmers na belong to medyo nahirapan na community dahil usapang agriculture and fisheries importante sa atin, pero yung mga tao na mga farmers and fisher folks, sila po yung medyo kung tingnan mo yung level of yung pamumuhay ng mga population, kadalasan makita mo sa farmers and fisher folks ay medyo mababa yung income. So dahil doon very challenged at na-feel natin yung responsibility toward them. So ang ginagamit natin ay siyempre sa dami ng responsibility you cannot do alone. Hindi mo makaya kung mag-iisa lang ang pag-response sa mga pangailangan ng mga tao. Pero ginagamitan na natin ng tasking at in-strengthen natin yung structure of the ministry para lahat ng mga sektor ay sabay-sabay makakapag work on the certain responsibility na maresponsan yung mga community, yung farmers, fisher folks, agrarian beneficiaries, lahat sila sabay-sabay simultaneous ng pag-respond sa pangangailangan nila. So alhamdulillah, I think almost 2 year ang pagmamanage na natin. Unti-unti na nakaka-recover itong mga farmers and fisher folks. Kanina, siguro malaking bagay yung ginawa namin sa ministry na nag-meet po yung MANCOM galing sa province at region
at nag-usap para magkaroon ng isang direksyon itong Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. So, ang resulta ng meeting namin very, very interesting at I think this is the beginning for 2021 na maa-addressan lahat nung, hindi naman lahat, pero yung target namin na gagawin namin this year, 2021, according to the approved budget by the Parliament, I think maa-addressan natin, inshallah. Yes, attorney. Yes, yes sir, no, very very informative yung sinabi ni sir, especially in connection sa ministry niya. I just really have to ask this kasi sir, you've been in the ministry like since 2019 and then 2020. How is it different, sir? Parang ano yung naging challenges and naging development niya, and especially we know naging laman din ng news ngayon na the budget of the Bangsamoro government na naipasa nila for 2021, but my concern is paano ba yung naging 2022 ninyo, especially na merong naging advent ng COVID, sir? I'm sure naapektuhan ninyo yung implementations ninyo. Well, doon sa tanong mo na anong pagkaiba ng 2019 and 2020, 2019, that's the year na pagpasok natin sa Bangsamoro government. At that the year nung turnover of the ARM to BARM. At ang budget nung ARM, ina-assume ng BARM, ibig sabihin yung approved budget ng 3 departments, Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, ay itong budget na na-approve under the ARM ba noon. So ang ginawa natin, yun na yung in-implement natin, yung mga staff na supposed to be ma-phasing out, pero we maintain, hold na natin muna for a year para sila pa rin ang mamumuno at mag-implement ng budget na ina-approve ng national year 2018 pa at ini-implement in 2019. So, ang budget sa 2019, hindi po tayo ang nag-propose. Ang previous government ng ARM ang nag-propose. So, ang challenge doon, hindi po natin ma-implement sa anong gusto natin. Whatever nung programs and project na pinupropose nila, yun na yung ma-implement natin. And pangalawang challenge, ang mga staff na involved in the implementation, staff pa rin at member pa rin ng bureaucracy ng ARM. So, kunti lang ang naipasok. I think ilang lang ang napasok na bago. All of the staff, wala pang na-change. So, yun ang ginawa natin. Ni-merge na natin. Pinasama-sama yung different staff ng 3 departments. Ang challenge doon, parang hindi pa matatanggap ng bawat isa nung yung agriculture, parang hindi niya matatanggap na masali pa yung agrarian, and then fisheries. So talagang mahirap minamanage, but alhamdulillah wala naman nangyari na medyo conflict in the implementation. Kinikilala naman because we created a strategy na nagkaroon ng TWG na may membro na nanggagaling sa different agency at sila yung nag-uusap para paano i-implement yung programa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. So end of the year 2019, alhamdulillah nakapalikited at na-implement naman itong mga programa. At talagang ang resulta ay nag-increasing productivity ng region.
and in agriculture sector. In 2020 naman, alhamdulillah, yung budget ay tayo na nag-propose at nanggagaling na sa BAA or Bangsamoro Appropriation Act approved by the Parliament. Tayo rin ang nag-implement, but the challenge, dumating naman yung COVID-19. So, hanggang ngayon, hindi pa umaalis tayo, sabi ni Ross. So, ang challenge doon, the province, difficult to move around in different municipalities. Kasi this may discretion according to COVID-19 protocol. Pati ang region hindi makababa sa mga different provinces dahil doon din sa COVID-19 protocol na sometimes mga province ay hindi nagpapapasok dahil may discretion according to the health protocol. So, pero kahit ganun naman, the agriculture sector, fisheries, hindi po nakahinto, hindi po na-stop. Itong activities ng mga farmers and fisheries, even the agrarian reform. Pero ang challenge dun, yung access to the market. Kasi parang very limited yung market na madalan ng mga farmers sa kanilang production. That the reason the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform naka-initiate ng isang activities upang matulungan yung mga farmers on the side of the market. Meron po kaming ginawa na in-introduce namin sa different provinces. Itong ang tawag namin ay Maparlingki. Maparlingki ay isang strategy na ang local government with the collaboration of MAFA ay tumutulong sa mga farmers, iipunin sila yung mga producer para iimbitan yung mga consumer na magbili doon sa mga produkto ng mga farmers and fisher folks. So, malaking tulong yun na initiate ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform doon sa mga farmers na nangangailangan saan nila madala itong produkto nila upang mabinta. So, alhamdulillah, successful yan at napapansin ng mga consumer na it helped a lot to access itong mga produkto ng mga farmers and fisher folks. And at the same time, it helped a lot also to the farmers na meron silang chance to bring their products doon sa Maparlingki upang maipabenta na nila. So we can say we are successfully have that programs na talagang nakakatulong sa mga farmers and fisher folks in this 2020. Regarding the implementation of budget, hindi na lang namin masyado na-utilize itong personal services dahil kung hindi po namin nakaya ma-hire lahat ng mga staff na supposed to be hired under the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Pero itong mga programs and activities almost na-implement natin. At hanggang alhamdulillah, dahil doon na in 2021 this year, significantly increased our budget. 2020, ang na-approve lang ng budget namin only 986 million, and samantala itong 2021 ay ang na-approve ay 1.5 billion
ang budget ng MAFAR. So, very significantly increased. I think dahil siguro nakita na nila na we able implement our programs and project in 2020 na kahit under the challenge na meron tayong COVID-19 pandemic. Yes, sir. Napakaraming challenges, no po? Napakadaming challenges po ang pinagdadaanan. Pero patunay lang po na hindi si COVID, hindi si budget noong 2019 ang makakapagpigil po to deliver the services para po sa Bangsamoro people po. Sir, maliban din po sa yung nabanggit namin na ikaw po ang nagmamahala sa Ministry of Agriculture and Fisheries and Agrarian Reform, ikaw rin po ay nag-chairman din po sa iba't ibang mga committees at ikaw rin po ay kasama po sa technical working group po ng Bangsamoro Education Code. Nabanggit mo kanina yung mga budget for 2021. If my memory served me right po, isa po sa mga guests namin nung nakaraang episode ay nabanggit po nila na pagdating daw sa budget, prioridad po ang edukasyon dahil nga daw po sa lawak ng kanilang pinasasakupan. Pero bakit po sir, sa kabila nun po, tayo po ay nananatili pa rin po nasa laylayan po ng kahirapan. Naniniwala po ba kayo, sir, na ang isang factors po kung bakit po nanatiling medyo nasa kahirapan po ang ating buhay ay dahil nga daw sa kulang daw tayo, hindi po sapat ang ating kalaman. Kayo po, sir, naniniwala po kayo na ang edukasyon po ang dahilan po kung bakit hindi po tayo alis-alis po sa ating kahirapan po sa buhay? Siguro to respond that question, Rose, ay mismo ang Allah nagsasabi na hindi magkapareho yung may kaalaman sa may walang kaalaman. So dahil doon, nakikita mo yung pagkaiba ng community natin doon sa mga advanced economically na community. Itong mga community natin, kadalasan si Babong o si Bapa hindi nakapag-aral. Si Babong o si Bapa hindi na-train sa agriculture. Si Babong o si Bapa hindi naturo ng technology. So definitely, kung gano'n ang situation nila at yung other community na may kaalaman at naturuan ng mga new technology, modern technology, nakakapag-aral, nakakabasa, nakaka-research, definitely malaki yung kanilang increase of livelihood kasi alam na nila yung ano. So therefore, I agree na isa sa factor na hindi po umaangat yung community natin because of education. Maraming education, agriculture, fisheries, lahat ng nagmamanage sa sector ng agriculture fisheries, yung mga farmers natin, talagang hindi nila alam paano i-apply itong mga modern facilities, ang mga modern technology na meron tayo. So, I agree na dahil doon sa hindi nila alam, mababa yung productivity ng region. So, kung ganun ang situation ng mga farmers, malamang other sector ganun din. Kaya nga, I think hindi po tayo, hindi natin nakikita yung mga finished product na gaya nung na-produce ng other region. Dahil si Babong o si Bapa, hindi naman nakapag-aral paano magawa ng toyo. Hindi man naman nakapag-aral paano magawa ng sabon. And like other yung mga basic commodities na meron tayo. So dahil dun, hindi natin maasahan na ma-produce ni Babong o si Bapa itong mga ganun. So dahil dun, that's the reason
na I think the education sector, especially itong kasakupan ng MBHTE, ay nangangailangan ng more budget para, our population, more than 4 million, na kung assumption natin na bawat family ay mayroong mga anak na paaaralin na mga 3, how many million na mga estudyante na kailangan ikita ng Ministry of Education natin? So, malamang kailangan meron tayong hindi bababa sa 3 million na mga estudyante. So, ilang ang teacher ng 3 million, for example? So, ano ang mga facility? How many school? So, doon pa lang sa ganun na facts, siguro favor ako sa kailangan medyo bigyan ng attention itong education natin. Kailangan bigyan po ng prioridad po kasi kung si Babo and Bapa po ay may kaalaman po sa isang bagay, maaaring uunlad po sila sa kanilang kinatatayuan, sir, no? Opo. Opo. Sir, under po sa, ikaw po ay member po ng technical working group po ng Bangsamoro Education Code. Under po sa section 6 po ay nasali po doon yung madrasa po. At I understand po doon po kayo na-assign po sa madrasa po, sir po. Mula po sa inyo po, sir, ano po ba ang ibig sabihin ng madrasa po na gustong pag-usapan po under o nakalatag po sa Bangsamoro Education Code po? Itong madrasa dapat natin alagahan. Dapat natin bigyan ng special treatment because it connect to our culture as Muslim. So kung gusto natin yung Bangsamoro na maging civilized as Muslim, kailangan hindi natin i-separate sila doon sa yung education nila na i-separate yung madrasa doon sa conventional education. Kailangan inseparable. We need our spirit to be alive. We need our soul be sustained. So, kung ang tingin sa madrasa ay just a religion na pinag-aralan paano mag-dasal, paano mag-fasting, paano mag-hajj, I think it is wrong. Itong madrasa education, it is a combination of life of the Muslim and its religion and culture. Ang Bangsamoro, very, very important yung kung i-develop natin educationally ang Bangsamoro, kailangan ma-include yung importansya ng kanilang culture. So, doon sa conventional, hindi mo mababasa doon yung Bangsamoro culture, ano yung paano namumuhay, paano in connection doon sa kaniyang tradition. Hindi. So dahil doon, kung ihiwalay mo yung Bangsamoro educationally, iiwan mo yung kaniyang culture, iiwan mo yung kaniyang identity, iiwan mo yung kaniyang mawawala. So that's how important the madrasa education for the Bangsamoro, because the Bangsamoro very distinct tribe compared to other Filipino tribes. May magkakaiba talaga. So therefore, ang struggle ng MBHTE, maganda na pati sa DOL na mention naman doon na kailangan i-develop itong madrasa at gawin special education for the Bangsamoro people.
So, kailangan talaga na mabigyan ng focus itong madrasa na maging civilized education ng Bangsamoro para maging ang Bangsamoro equal to other tribes in the country. So that's how important the madrasa for me. Ibig sabihin, sir, ang hitsura ng madrasa ay kakaiba po doon sa dati naming nakilala nila Babu and Bapa na madrasa na nandoon po sa komunidad. Minsan po pinapatayo po ng ambag-ambag lang po, sir, no? So, ibig sabihin po, ngayon po si Babu and Bapa na nakikinig po, napakalaki siguro ng ngiti nila dahil nai-imagine po nila kung ano po yung itong kaming na pagbabago ng madrasa na pinag-uusapan po. So, ibig sabihin sa inyan, pati curriculum po ng madrasa ay mababago rin, pati mga struktura po, dito po sa paparating po na Bangsamoro Education Code. Magpalay kung ako ang masusunod, ang madrasa maging main education. Nung makakapagtapos ng madrasa, siya yung makakakontinue ng engineering course, any technical course, and any education na pangangailangan ng mga tao, because above all, he is a Bangsamoro. So, very challenge ito, Rose, dahil parang tingin natin sa madrasa ay ina-annex lang. Parang ginibigyan ng response because sa isip ng mga iba ay pinanggagalingan ng mga terrorist, pinanggagalingan ng mga mamasamang tao. Hindi ganun. Kung gusto natin buhay ng Bangsamoro as human being equal to other tribes, kailangan na ito yung i-focus sa mga Bangsamoro, because nawala sila sa straight path, because nawala na yung education nila, nagaya mo na inaambag-ambag lang sila para makapag-aral, at binigyan nilang ng praise na community school na pinag-contribution na lang ang and then pagkatapos yung mga anak natin mababa yung tingin sa kanila dahil madrasa lang ang graduate. So this time I think the Bangsamoro government isa sa area of improvement na maging peaceful ang entire Bangsamoro community, ay kailangan wala na yung separation of conventional and madrasa school. Kailangan isa ang pag-push at isa ang privilege. Ano yung kapag nag-graduate yung conventional estudyante sa conventional, kung any privilege, ganun din ang privilege na makagraduate ng madrasa. Ay, ibig sabihin sa kung sakaling andyan na po yung pagbabago na sinasabi po natin sa Bangsamoro Educational Code po, si Babu and si Papa po ay makakaasa po ng kanilang si Dato at si Bay po, ang nag-graduate po ng madrasa po ay kaya na pong makipag-compete po sa mga product po ng mga kilalang eskwelahan po. Yes, dapat. Ganun ang end of result ng effort doon sa pag-improve, pagka-develop ng madrasa education. Yes, sir. Sir, itong madrasa na aspect nitong Bangsamoro, proposed Bangsamoro Education, we have to emphasize na proposed Bangsamoro Education Code. Itong madrasa aspect na madami pong natutuwa dito, sir, and this is a very unique feature ng inshallah ng Bangsamoro government to have a public madrasa. Ang question ko, sir, is yung aspect po nung sa mga ustads natin na nasa atin, because definitely sila yung parang main actors din dito. How would it be different, sir? Like magiging kwan ba sila parang regular government compensated teachers po? Like paano po, kasi I'm sure maraming matutuwa at maraming gusto nga malaman ito.
Siguro kailangan magkaroon ng understanding of the context. Sa ngayon, alam naman natin na lahat ng mga nag-graduate ng madrasa ngayon nanggagaling sa very, very poor system of the madrasa. So, ang resulta, ganito na lang, hindi sila na pumasa ng qualifying exam. Pero, hindi po naghinto hanggang doon. My message to the mga asatids, it is a beginning. At kung ito yung beginning, we should accept na we also start to develop ourselves. Mag-struggle po tayo. Kung ano nang kulang sa atin, this time we have to feel fulfilled. Yung kulang sa atin. Kung halimbawa sa madrasa, kung pati tayong tinatanggap natin ang kulang ang kaalaman natin sa management school. So, dapat mag-struggle ang mga asatids to know paano ma-manage yung madrasa na makaka-equal doon sa mga conventional school. Kaya hindi naman sila binabawalan to learn modern management school. So, isa yan na beginning. Pangalawa, sa curriculum, palitan natin yung luma na curriculum. We have to improve the curriculum na makakacater doon sa comprehensive knowledge of Bangsamoro student. So, if we can do that, I think, after 10 years, halimbawa, after 10 years, meron na tayong expert on the field of the madrasa can teach quality education to the madrasa. And yung mga facility natin, we can also operate as equal of the conventional school. So kung maabot natin ngayon at because of the struggle of the asatids, I think 10 years after, baka hindi na ang tingin natin sa madrasa hindi na mababa. Because baka yun ang pag-aaralan ng mga parents na din papasukin ng mga anak natin. Dahil meron tayong quality school na madrasa ang curriculum. Siguro si Papa Samaya sa raw, padalaga pe kinawa ni. Anta po namanan niyang gele sa mga ngayon, inawa madrasa. Ini-imagine siguro nila na pagkakataon na rin nila na kumbaga mapaaral nila yung mga anak nila sa madrasa ito na tinutukoy po natin dito po sa proposed Bangsamoro Education Code. Ang sabi mo 10 years from now, reality naman po ay hindi po talaga madali ang pagbabago. So kailangan maraming struggles po na pagdaanan. Galing po sa inyo, sir, at lalo po nating papangitiin po ngayon si Babu and Bapa. Dagdagan po natin yung mga pag-asang pinanghawakan nila na meron silang bagong umaga po na darating po on the basis of Bangsamoro Education Code. Mula po sa inyo, sir, ano po ang pwede ninyong mabigay po na message po sa mga bata na minsan po ay nawawalan na po ng pag-asa dahil gustuhin man din nilang mag-aral ay hindi po sapat or kulang po yung kakayanan ng kanilang magulang upang sila po ay pag-aralin po ng maayos po. Well, it is a responsibility of the government. Ngayon, meron na tayong Ministry of Basic, Higher, and Technical Education na napaloob dun yung madrasa education. So, alhamdulillah, it is a opportunity. But the same time, it is a challenge. Kasi kailangan as I said, kailangan bigyan ng focus itong madrasa na ano. So, kung mabigyan ng focus, ang message natin sa mga parents, let us also start to consider madrasa as our priority para sa mga anak natin. Dahil itong education sa ating
sa ating mga Muslim, ay hindi po pwede pagkahiwalayan yung education for the day after and do education, worldly education. Kailangan sabay at equal ang pagtingin natin na kailangan ng mga anak natin. So, based on that, makakamotivate doon sa government na if the parents lalong tutulong doon sa aspect ng mga madrasa para sabay-sabay yung pagtrabaho para ma-improve yung mga madrasa from the parents and the government, na it is opportunity na ngayon meron na talagang legal basis yung establishment of madrasa according to the educational code na dinidevelop natin. So this is a opportunity to the parents na lalong mag-struggle. Hindi lalong humihina yung pag-support doon sa both anak niya and the institution. Kasi the madrasa school still need the support of the parents. So kailangan din lalong palakasin natin ang support natin sa mga madrasa na nigi-recognize ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. So kung mangyari yun, I think mapabilis na natin yung takbo ng improvement ng mga madrasa kasi naging priority ng mga parents, community, and the government. So, this is opportunity, really, it's a opportunity to the parents na ngayon, they should rise and support the madrasa kasi legal na meron na tayong legal basis to improve the madrasa. So kung nagkataon, Sir MP, yung wala ng mga batang makapag-isip po na mag-a-abroad po or mag-aasawa po ng mas maaga po dahil meron pong pag-asa po na darating sa pamamagitan po ng Bangsamoro Education Code po. Sir MP, nung nakaraang po namin episode po, ang sabi po ng isa po sa amin ng guest po ay hanggang ngayon po daw ay tumatanggap pa po ang Committee on Education and Committee on Education po ng ng suggestion, recommendation at opinion po upang lalo pa daw mapaganda ang usaping edukasyon po para po sa benefits po ng mga Bangsamoro. Kung ikaw po ay pagbibigyan po ng mag-recommend po sa kanila tungkol po dito sa madrasa, ano po ang inyong may recommend po sa na i-integrate po sa Bangsamoro Education Code po? Since nakasali ko sa team TWG ng Bangsamoro Educational Code, ang nakita ko na kung ako ang magbigay ng recommendation ay itong public school, madrasa public school ay I think kung ano yung iniisip na opportunity to doon sa basic conventional school ay ganoon din ang ibibigay doon sa madrasa basic education kasi pareho rin. So kung ganoon ang nangyari, I think in the first place dalawa yung maa-addressa natin. Yung grievance ng mga mag-aaral ng madrasa ay masatisfy natin. Pangalawa, we can establish an education na walang bias. Walang bias because na nabigyan ng equal opportunity itong both kind of education, yung
basic madrasa education and conventional education. So, ito na yung ina-addressa ng long-range challenge na in end of the day, magkaroon ng harmonization yung mga tao kasi wala nang magsabi, you study yan. Educator yan. Ha? Hindi. Lahat-lahat educator and ustads in the Bangsamoro. Siguro po sobrang kasaya po nila Babo and Baba ngayon. Sa tingin niyo po, kulang po tayo sa oras, pero may quick question po sa inyo na requires quick answer. Sir, ano po ang ambisyon ninyo bilang isang MP, bilang isang leader po ng bangsa in 2 years from now po? Ano po ang gusto nyong makita na situation po ng Bangsamoro po, people? Very simple lang na gusto ko makita sa Bangsamoro. A peaceful, with prosperous Bangsamoro community. Yun lang. So, kapag makaya natin na ang mga tao ay namumuhay ng peaceful, pangalawa, may pagkain, pangatlo, may walang sakit. Because they are all occasional. Na alam na nilang ginagawa because mga educated na sila dahil nag-effort time. Masaya na ako. Yun ang gusto ko nakita. Tingin niyo, sir, handa na po ba tayong mga Bangsamoro po na salubungin at yakapin po ang pagbabago ng dala ng kasalukuyang gobyerno po? Malaking trabaho pa yan. At kailangan pagtulong-tulungan. At hindi makuha hindi maapektuhan ng political aspiration ng bawat individual. Dahil ito yung nakaka-divide sa atin itong pag-agawan ng position in the through politics. So, sana hindi na natin i-priority yung political agenda natin dahil kailangan ng Bangsamoro itong pagtulong-tulungan dahil we need to establish a very strong foundation na magkaroon ng better future itong Bangsamoro people. Yes, opo. Yung gusto lang akong balikan kanina yung sinabi ni Sir. Kasi I believe na with this proposed Bangsamoro Education Code and yung sa aspect itself ng madrasa, parang at the end of the government, they did the first step, no? Binuksan na nila yung first step on this very unique na part na which is madrasa. And tama si Minister na it is time for our Kabangsamoro, Babo-Bapa, sa mga Lucas, give this a chance. No, this is an opportunity for everyone. Yung last question ko lang po kay Sir MP is, Sir, being one of the members of the technical working group of the proposed Bangsamoro Education Code, how confident are you na itong proposed Bangsamoro Education Code is parang what Bangsamoro people needs talaga mag-deliver din, and how well is the band to really deliver in the aspect of the Bangsamoro Education Code? For me, what is important, meron tayong educational code. Ang issue, kung tanong mo ay issue of implementation and how we ready to implement it, hindi na ako nag-isip sa ganun na paano ma-implement. Bahala na. What is important, ma-approving educational code, capture all the needs, define all the things under this code, inshallah, na kung hindi na ma-implement this coming year, as a law, ma-implement naman mga sumusunod. So, ang struggle natin ngayon, magkaroon ng very comprehensive educational code
capture lahat ng pangailangan at it serve as guidance at legal basis ng ating future generation. I think end of the day, as I said, after 10 years, meron tayong very, very progressive na Bangsamoro government. Inshallah, sir. After 10 years from now po, wala na po tayong Kabangsamoro na hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, at lalong-lalo na po na wala na tayong batang makikita po sa lansangang natutulog dahil nga po hindi kinupkop ng magulang at hindi rin nakapag-aral. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa bagong kaalaman po at impormasyon po na ipinahagi niyo po sa amin ngayon at nilaba pa. Yung mga narinig po namin at alam ko rin po na si Babu and Baba ngayon ay sobrang galak po dahil po nga maisip nila po na ang mga anak nila ay hindi na nila kailangang ipa-abroad or ipagpatrabaho pa sa ibang dahil may bagong proposed Bangsamoro Education Code po na kanilang aasahan po na makapagbigay po sa kanilang tamang edukasyon po. Sir, bilang isang member of the parliament po, ano po ang inyong masabi po, message po ninyo sa inyong kapwa po Bangsamoro leaders po? Ang masasabi ko, let us work together to improve our education. Bawat isa may role. And then let us work together for the improvement of our education. Kung makaya natin yan, the parents, the government, the private sector, lahat-lahat magtulungan, I think kahit pa paano may better future ang mga anak natin. So thank you very much for having inviting me this time na nakaka-contribute sa programa nini upang ipaabot natin kay Babong Usibapa itong gusto natin mangyari on the future because na-improve yung educational institution natin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, maraming salamat MP. Kinibabunod ni Bapa, kanang mga kapwa naming Bangsamoro. Hanggang sa muli po sa susunod po, this coming Friday po, samahan din po ninyo kami sa usaping Bangsamoro government dahil susubukan po natin na si MP rin po ang ating maging guest po. Lalakbayin po natin ang kanilang mga programa naman po sa MAPAR po, sa Ministry of Agrarian Reform. Aalamin natin po kung ano po ang sa usapin po ng kooperatiba, malalaman natin kung paano po mag-qualify at doon po sa ating mga kababayan, Kabangsamoro po na nasa Mang-uuma at mangingisda po, malalaman po nila kung ano ang programa po ng MAPAR po na para po sa kanila. Kaya mga Kabangsamoro po, sa susunod po, ganitong oras din po, Friday po, samahan niyo po kami muli po dito po sa Usaping Bangsamoro Government. Ang programang nagnanais lang naman po na i-connecta po tayo bawat isa upang sa pagdadun po ay walang mapag-iwan ng Bangsamoro people po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you po.